Gikan sa 106.7 DYIS FM Radyo Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Gikan sa 106.7 DYIS FM Radyo Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa ulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Nobyembre 23, 2023. Santa Barbara gin kilala nga best kag effective anti-drug abuse council. Shelter plan para sa 2,000 nga informal settlers sa Santa Barbara, isa sa mga ginahatagan pagtangod. Public auction sa Santa Barbara, wala na dayon. Gun ban violator sa Western Visayas naglabo sa 135. DICT magatanyag kalibre nga wifi sa kapin 2,000 nga mga malayo nga lugar. Isa ang banwa ka Santa Barbara sa 18 tanan nga kabanwahanan sa bilog nga probinsya ka Iloilo nga ginkilala nga may best and effective anti-drug abuse council o kun ADAC. Ang Santa Barbara ang nakakuha ka 100% o kun highly functionality sa ADAC audit. Ang awarding ceremony ang giniwat sa Crown Plaza Galleria, Quezon City sang Nobyembre 22. Kagang award ang ginbato ng Nanday MLGOO Josephus Zotico Day sulong kag Madak Focal Person Serena Joso nga nangintiglawas ni Mayor Doc Dennis sa Professional. Santa Barbara ginkilala nga best kag effective anti-drug abuse council. Isa sa mga ginahatagan pagtamod katalatapan ka Municipal Planning and Development ang local shelter plan para sa lapit 2,000 nga mga informal settlers sa Santa Barbara. Ini ang mga households o kung pamilya nga wala sang land tenure security nga naga-occupy ka Philippine National Railway property kag iban pa nga mga government property. Suno kay Municipal Planning and Development Coordinator Vincent Lusaya, ginapangitaan ka banwa ka ways and means kung paano mabuligan ang informal settlers nga makadisente ka konbinyente nga balay. Kung sa diin ang local shelter plan ang nalakip sa pambansang pabahay para sa Filipino Program o kon 4PH ka gobyerno. Ginalantaw man nga ipahamtang sa Barangay Agusipan ang housing project kung sa diin mayara ini sang 8 hektaryas. Dugang ni Municipal Planning and Development Coordinator Lusaya, ang subdivision developers ang partiman ka housing program. Pamatian ang pahayag ni Municipal Planning and Development Office Head Lusaya sa interview ni Ogunray Shudina. Directly connected with what we call providing adequate, convenient, and respectable housing. So this falls within the context of shelter. Diin sa nakadya. Very clear. All those that reside along the Philippine National Railway property. This one. So that is common from Iloilo City all the way to Capiz. Shelter plan para sa 2,000 nga informal settlers sa Santa Barbara, isa sa mga ginahatagan pagtamod. Wala na dayon ang public auction sale ka real property sa Santa Barbara nga natala na kung tani Nobyembre 23, 2023. Tungod nga na-settle ang tanan nga 152 nga gin-post o gin-publish sa newspaper nga ibalik ang real property sa kun lupa. Subuman ginaingan ni Municipal Treasurer Rosario Ana Guaro ang mga taxpayers nga magbayad sang temprano kabuwis kung sa diin may 20% nga diskwento sa tax sa lupa, balay kag makinaryas tungod Disyembre 29. Samtang ang renewal naman ka business permits ang magasugod Enero 2 tungod 20. Public auction sa Santa Barbara, wala na dayon. Isa ka semana antes matapos ang gun ban, nagnubo ang kadamuon ka na aresto nga violators sa Western Visayas.
Sa pagsugod kay election period sa Agosto 28 tubtub Nobyembre 22, ang Police Regional Office 6 ang nakarecord ka 135 nga arrested persons nga nagbayular ka Comelec gun ban. Base sa datos ka PRO6, kadaman ka mga violators amo ang mga civilian nga naglabot sa 128 kung sa diin magatakop ang gun ban sa Nobyembre 29, 2023. Gun ban violators sa Western Visayas naglabot sa 135. Ang Department of Information and Communications Technology kon DICT ang magatanyag kalibre nga Wi-Fi program sa mga remote areas. Ang parent company ka Converge ICT ang maghatag ka internet sa 2,000 nga mga malayo nga lugar. Parte ini ka DICT project nga nagatuyo magdala ka internet connectivity sa mas madamo nga Pilipino nga ginabanta magabalor 1.1 billion pesos. DICT magatanyag kalibre nga Wi-Fi sa kapin 2,000 nga mga malayo nga lugar. Tag-amuyad tong natipon nga balita sa bunga adlaw. Tugtubuha sa paraw nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kagako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.